Gandang umaga po, ladies and gentlemen. Pilipinas, Pilipino, andito na naman tayo. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay kung kung ano ba talaga, may jurisdiction ba talaga ang ICC sa Pilipinas? Yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon. So, live ako ngayon. So, ngayon ang pag-usapan natin, nagkaroon patuloy ito. Huwag kayong matakot kung kayo ay hindi abogado. Kasi halos lahat ng abogado ay nagiging bobo sa usapin na ito kung may jurisdiction ba talaga ang ICC o wala sa Pilipinas. Kung physical ang pag-usapan natin po ay wala kasi nag-withdraw na tayo. Ngayon, ang tinatag lang application. Mamaya tatalakayin ko kung anong ibig sabihin ni Senior Associate Justice Leonin na all right, may jurisdiction tayo ang international court, sabihin na natin ang international body, generally accepted principles na crime against humanity ay krimen din sa atin. That's until that only. In other words, talking about ICC, walang jurisdiction ng ICC sa atin. But talking about the generally accepted principles, kasi hindi na naman ang ICC ang nagpapatupad ng crime against humanity. Meron pang tribunal for the Yugoslavia. Meron ding tribunal sa Nuremberg trial. Meron bang iba-ibang klaseng tribunal? Yun ba yung mga naunang mga tribunal, pinakahuling tribunal itong ICC? Kung sa ICC po, wala na tayo. Pero meron tinatawag na International Tribunal for the Yugoslavia. Yun naman po isa Yugoslavia. Tuloy-tuloy. Pin po yun hanggang ngayon, nagtatrial sila. Sa Den Haag din sila nagtatrial. Ibig sabihin sa Den Haag, na headquarters doon, hindi lamang po ICC ang nagtatrial doon. Marami pang ibang mga korte na tribunal. Ngayon pag-usapan natin, may jurisdiction ba ang ICC sa atin? I submit, lahat ng mga abogado na kikinig sa akin, I submit, wala na pong jurisdiction ang ICC sa atin. Basta kung ano lang, pagpapatupad nila, kung may obligasyon tayong ginawa bago mag-withdraw, yan hanggang doon na lamang. But you cannot say that every obligation is jurisdiction. May obligasyon din kasi sa pagbibigay ng tulong, pagbibigay ng pera, pagtutulong para sa mga reparation victims. May klase-klaseng obligasyon. Hindi lahat ng obligasyon ay jurisdiction ang pinag-uusapan. Sa ating Pilipinas naman, hindi po ako conforme pero sinabi sa desisyon ng pre-trial chamber ng ICC na kinatigan ng desisyon ng appeals chamber ng ICC na may jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. Remember, ang pinag-usapan ng kaso ni Digong. Although nabanggit si Digong Pilipino. But then, I do not agree with the decision. That is one thing. Talo ako, 5 ang judge sa International Criminal Court, Appeals Chamber, ang isa dyan ay nagdesisyon kaparehan ni desisyon ko. Ang aming desisyon na wala ng karapatan at kapangyarihan ang OCC, ang ICC, sa kay Digong sapagkat, number 1, nakalagay po sa Rome Statute mismo. Ang Rome Statute, batas po na ginawa sa Roma, kaya tinawag na Rome Statute. At ang batas na ito na nagawa sa Roma ay nagiging final ang version nito noong July 17, 1993, kung hindi ako nagkakamali. So, nang ginawa ito, nakalagay dito na pwedeng magsampa, humingi ng authority to investigate ang Office of the Prosecutor sa loob ng ICC na imbestigahan kung alin mang bansa
at alamin kung sino sa mga bansa na yan ang mga tao na dapat kasuhan, litisin, at husgahan. So, nakasaad po din sa Article 12 ng Rome Statute, batas na ginawa sa Roma, Italia, na pag humingi ng authority to investigate, kailangan kasapi pa ang bansa ng Rome Statute. Sa kasong ito kay Digong, humingi ng authority ang Office of the Prosecutor ng ICC noong May 24, 2021. Ano ang significance ng petsa na yan? Sa petsa na yan po ay hindi, mahigit 2 taon na tayo na hindi member ng ICC. Bakit hindi member? Kasi noong March 16, 2018, ay nagsampa tayo ng withdrawal. Tinanggap ng ICC, Office of the President, inanunsyo na nag-withdraw na tayo. At ang effectivity ng withdrawal natin ay 1 year mula sa pagsampa na araw, which was March 16. So 1 year is March 16 din, katapusan ng 2019. Bagkos March 17, 2019 ay hindi na tayo member. Bagkos wala na authority ang ICC sa atin. Ngayon, kung wala na, may isa pang titingnan, Article 1 to 7 ng ICC. Batas ito sa kung magwi-withdraw ang isang bansa, ano ang dapat sundin. So, sinusunod doon na kung 4 ang kondisyon matutupad. Number 1 condition, kailangan hindi bababa sa 1 taon ang magiging finality ng withdrawal. Number 2, may kubay utang ang Pilipinas dapat babayaran kagaya sa membership fee, kung ano man ibang contributions na kailangan bayarin. Number 3, kung anong kasunduan or cooperation na meron ng Pilipinas na nilagdaan sa ICC ay ipapatupad pa rin yun patuloy kahit na nag-withdraw na finally ang Pilipinas. Number 4, kung may any matter under consideration by the court. So kung any matter, kahit anong bagay na pwede na kung na-considera na ng korte ay magpapatuloy. Ngayon ang tanong, ano ba yung bagay na yun? So kung tatanungin mong bagay na yun, nagtuturo siya noong February 8, 2018 na nag-anunsyo ang Office of the Prosecutor na magkakaroon sila ng physical preliminary examination sa kaso sa Pilipinas. Wala pa silang binabanggit na tao kung sino. Basta sinasabi lang ang mga kaso sa Pilipinas. So, from that moment on, kinonsidera ng Appeals Chamber at saka Pretrial Chamber na yung pag-anunsyo ng Office of the Prosecutor sa panahon noong February 8, 2018 ay sapat na para magkaroon ng kapangyarihan ang ICC na itatrial at husgahan si Duterte. Ganun lamang po. Pero hindi naman ako conforme dyan. May isa sa 5 judge, si Judge Gotzal Lord Kipanidze, na tahasan nagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang problema naman sa desisyon ng 4, wala silang binasihang batas. Kundi sinabi nila ay dahil sa grabe ang krimen ay hindi dapat tularan, kaya patuloy na ipaglilitisin ng ICC si Digong Duterte. Yun lang po. Ganun lamang po. Ngayon, dito na tayo nagkaroon na ng warrant of arrest laban kay Duterte. Pag-usapan natin yan. Okay? Pero bago natin pag-usapan, magmamusic muna tayo kasi ako'y makasara. Ang problema sa bansa nito ay matatapos lang kung presidente na si Sara. Kasi Sara lang po ang pwedeng magpakulong sa mga kontraktor na yan. Kasama na si Saldico, si Romualdez, kasama na si Sandro Marcos, pati tatay niya na nagnakaw sa pera ng bayan, mali-maleta. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Magandang umaga, Greg Babaran. Niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba, Zeldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik.
Greg Babaran, Durugin ang sindikato sa korte, Benji sa Piquero, DPUA, sa DS Helen Baguio, sa Ngayon Magabigat. PhilHealth. Okay. So, ipatugtugin naman na po natin yung musika na ginawa ni Alfredo Hicali para sa akin. Ito naman po. Toto Tirador. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo may gawa at paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapay inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, hindi takot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nangingin
pag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Yan. Okay. Ano naman tayo? Pag-usapan natin po ay ang sagot ng abogado ni Bato tungkol sa comment ng Office of the Solicitor General. Okay, in short po, ang comment ng Solicitor General sa gusto mangyari ni Bato, ang gusto kasi mangyari ni Bato ay hindi nakilalanin ang warrant of arrest ng ICC at hindi dapat ito ipapatupad. Ano naman ang sabi ng sagot ng grupo ni ng abogado ni Bato? Simple lang po. Ang pinag-usapan po dito ay proseso kung paano ipapatupad ang mga krimen kagaya ng genocide, crime against humanity, at saka war crimes. All right. Pag ako ang tanungin ninyo, with due respect sa inyo, Attorney Torion, kay Solicitor General Darlene Berberabe, kung ako tanungin ninyo, wala na po talaga, completely wala ng jurisdiction ang International Criminal Court. Sa atin, pag sinabi mong jurisdiction, hindi lamang po pinag-usapan ang krimen. Pinag-usapan din po kung paano patakbuhin yung krimen. Halimbawa, mayroong nagkamali. Paano ang umpisa niyan? Sinong kakasuhan? Paano ikakaso? Saan kakaso? Ano ang proseso pagpatupad kung may warrant of arrest na pinalabas? Although yung basihan, pagpalabas ng warrant of arrest ay standard naman yan sa lahat ng mga korte, pero may iba-ibang standard paano pagpapatupad ng warrant of arrest. Unang, ang pinaka-protesta dito ng mga abogado ni Bato. All right, andoon na tayo. Sabihin na natin na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero hanggang jurisdiction lang sa krimen yun. Jurisdiction over the crimes. Hindi mo masasabi ang jurisdiction ay sumasakop din
hanggat sa pagpapatupad kung paano ipapatupad ang warrant of arrest. At kung ganoon, nakatali ba ang kamay ng Pilipinas sa pagpapatupad lang na basta-basta ng warrant of arrest na ilalabas ng ICC? Ang sagot dito ng mga abogado ni Bato, hindi po. Iba po yung tinatawag na substantive provision, substantive jurisdiction sa krimen, substance ng krimen. Iba rin po yung procedural jurisdiction, jurisdiction sa proseso kung paano ko magpapatupad. Sa pagpapatupad kasi ng warrant of arrest, hindi tutuloy ang trial kung hindi mo makukuha ang tao. At paano makukunin ng tao? Ay kasama na po dyan ang tinatawag na procedural due process. Pag sinabi mo po procedure, kasama din po dyan ang tinatawag na due process. Notice. Kailangan may notice sa lahat ng mamamayan na kung merong gagawa ng krimen at kung merong ilalabas na warrant of arrest ang ICC, ano ang dapat sundin ng pamahalaan natin. Ladies and gentlemen, para maintindihan nyo lalo ito. All right, yung mga opisyal ng bayan natin, kasama na po ang presidente, kasama ang mga senador, kasama ang mga congressmen, ay magpapatupad sila, magpasasagawa sila ng batas na itatali nila ang Pilipinas sa kani-kaninong mga organisasyon o kani-kaninong mga bansa. Karapatan at kapangyarihan nila yun dahil hinalal natin sila. Pero ang tanong, may kapangyarihan ba ang mga opisyal ng bayan natin mula sa presidente hanggang senador, hanggang congressman na ibebenta na lang, sila na lang magdidesisyon kung paano tayo arestuhin? Hindi po nila mailagay sa sariling bulsa nila kung paano ipapatupad sa bawat mamamayan. Kaya mayroong tinatawag na legislative due process. Ang pagpapatupad po niyan ay una, gagawa muna ng batas ang ating Kongreso. Hindi lang, ibig sabihin po, hindi sapat na makipagkasunduan kayo sa kung sino mang tribunal, kung sino mang ibang bansa. Hindi sapat yan. At halimbawa, nakipag-usap ang presidente, hoy, magkaroon tayo ng agreement na ang lahat ng krimen na pinapatupad ng ICC, 4 na krimen pinapatupad. Ang number 1 ay genocide. Yung genocide ay yung pag-atake sa mga lahi. Halimbawa, kami mga Bisaya, nagkakaroon po ng genocide sa mga anti-digong. Tinatawag nila kaming mga Bisaya na mga bubo. Dahil si Duterte ang aming sinusuportahan, tinatawag na kami bubotante. Tinatawag nila kaming didilis. Dilis, maliit ang utak. Tinatawag din nila kami nagdidisit. Worst case scenario, tinatawag na kami mga walang utak. Hindi edukado. Kagaya kay Richard Didarian. Kaya kayo, nakikiusap lamang po ako sa inyo na hindi na anti-digong kayo. Mas maganda patawagin lang kami DDS. Die-hard Duterte supporters. Huwag na po kayong, makiusap lang ako. Huwag nyo na lagyan ng shit. Huwag nyo lagyan ng list, dotae, please lang. Kasi po yan, lalo kaming nanggagalaiti po, tatapatin ko na kayo. Lalo naming hindi ibubuto mga Taga-Luzon sa ginagawa nyo yan. Kaya siguro naisipan niyo bakit walang mga DDS na bumabaliktad. Sumusuporta pa rin kami kay Duterte. Dahil sa mga pananalita niyo na gano'n. Kagaya sa akin, marami dyan na mas siguro unaware naman sila. Hindi nyo ba alam kami mga lahing kalbo? Hindi naman pag-usapan natin ang tribo. Pag-usapan natin ang mga depekto sa katawan. Halimbawa, tinatawag na tayo PWD. Persons with disability. Kasalanan ko ba yun? Na wala akong buhok? Itong binigay sa akin ng Diyos. Tapos tatawagin nyo kong kalbo. Tawagin nyo kong upaw. Tawagin nyo kung ano-ano. Hindi ba dapat magpasalamat kayo sa Panginoon at may buhok kayo?
So, yun na po ang sa aking pakiusap. Kung mag-argumento kayo po, gumamit kayo ng argumento sa inyong nalalaman, sa edukasyon ninyo, kung anong lohika sa likod ng inyong argumento. Huwag niyo po akong tawagin na yan didisit yan, kalbo yan. Kaya walang kwentang tao. Yan po ang marka po ng mga tao na nagsasalita ng ganon ay isang taong walang pinag-aralan. Pero nakakasakit ng damdamin. Aminin ko sa inyo. Kaya please lang, pero tinatanggap ko pa rin yan. Okay lang sa akin yan. Kasi ako paano naman ang iba? Tawagin niyo akong bubo, okay lang yan. Kasi ang bubo, may pundasyon yan, ang bubo. Okay lang yan sa akin. Ibig sabihin, nagpakabubo ako in the sense na wala akong alam. In the sense na mali sa lohika ang aking argumento. Pwede niyo akong tawagin bubo. Huwag niyo akong tawagin didilis, bubutante o ano, ibang usapin yun. Nagge-generalize na kayo. Ganun po ang sa aking pakikiusap sa inyo. Kaya siguro naintindihan nyo na ngayon kung bakit kami mga Duterte supporters, lalo kaming nanggagalaiti mga sinusuporta namin si Duterte. Kasi ang tinitira nyo hindi si Duterte, tinitira nyo kami. Di ba Richard Hidarian? Tinatawag mo kami mga taga Mindanao na Sub-Saharan. Anong meron yan sa likod niyan? For all you know, paano ako yung naging scholar ng Mindanao State University, katumbas ng UP yan, kung bubo ako? Paano ako gumraduate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila bilang scholar sa College of Law, kung bubo ako? Paano ako nakapasa sa Civil Engineering Board exam, kung bubo ako? Pare-pareho lamang exam natin. Mapa Ilocano ka, Pangasinense, Kapampangan, Bicolano, Tagalog, Cebuano, Waray, Ilonggo, o Maranao ka, o Maguindanao, o Tausug. Pare-parehong exam na kinukuha natin. Sapagkat kung nakapasa ako sa exam na yan, at ang ibang nakapasa din, kahit top ka pa, magkapareho lang ang talino natin. Kaya huwag tayo magtawagan na bubo, mga taga-Luzon bubo, hindi ko pagkailanman ginagawa yun. Ni minsan hindi ko nagsasabi na mga igurot ay mababang uri ng tao. Hindi ko sinasabi. Pero lahat kayo ng mga anti-Duterte, tinatawag nyo kami ng mga didisit, didilis, bubutante, dotae, lahat lang na masama na pangalan tinatawag nyo. Feeling namin, hindi lang kami ng mga Bisaya na Duterte supporters ang hindi lang yung mga ibang didiis ng Ilocano, didiis na Kapampangan, didiis na Pangasinense, didiis na Tagalog, didiis na mga Bicolano. Hindi, feeling namin hindi lang yun tinutukoy nyo, kami mga Bisaya ang minamaliit ninyo. Ganun lamang po. Ako'y nakikiusap lang sa inyo. Kung hindi naman ninyo kaya yan, so wala na ako magagawa, at least nakikiusap na ako. Pag-usapan natin po sa talino por talino kung bakit walang jurisdiction ang ICC sa pag-aresto kay Bato. Yun lang. Si Bato po ay Cebuano. Taga Davao del Sur siya. Santa Cruz, Davao del Sur. Si Aplaska na kanyang batchmate sa PMA, pero nag-graduate, huli na ng taon gumraduate si Aplaska, si Mao Aplaska, ay taga Davao din. Pwede mas maganda pa, tawagin lang taga Mindanao. Okay pa yun. Huwag niyo yung sabihin, ang mga Bisaya po kasi, to educate you all, ay mga Waray, mga Ilonggo, mga Cebuano. Yan ang 3 main groups. May mga subgroups pa dyan, kagaya na sa aming mga Ilonggoy, mga Karaya. Yan. So ngayon, sa akin lang, tawagan tayo, siguro sa lugar na lang. Huwag na lang sa kung anong tribo. Para naman magkaisa tayo mga Pilipino. Mas gusto ko pa lahat tayo Pilipino kung tawagan. Pero may iba dyan na feeling ko po, sa totoo lang, feeling ko ay mahina ang argumento ninyo. Kaya ang convenient ninyo na excuse para makapag-argumento kayo, tawagin yung isang tao na kalbo-kalbo, tawagin yung isang Bisaya na didiis o didisit, didiis o pa yan, didisit o didilis, whatever. So pag-usapan natin po sa ngayon, ako lang pakiusap ko lang yan sa inyo. Kung hindi nyo magagawa, wala po ako magagawa. At least nakiusap na po ako. Ang sa usapin na kung dapat bang arestuhin si Bato, hindi.
ang posisyon ng mga abogado ni Duterte ay ani Bato ay hindi siya dapat arestuhin. Sapagkat wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ang posisyon naman ng Office of the Solicitor General ay arestuhin. May karapatan na ipapatupad kaagad ang warrant of arrest ng ICC at hindi na idadaan sa korte ng Pilipinas. Yan ang position which is, I tell you, maling-mali sa lohika. Kung ikaw ay nagiging abogado, mali po yan sa lohika. Ang naging abogado nagsasabi na tama yan, kagaya si Domingo Cayusa na dating presidente ng IBP. Sandali lang sir, nagla-live po ako sir. Ngayon, ang sabi naman ni Domingo Cayusa na dating presidente ng IBP, Sir, I respect to you kasi ikaw dati kang presidente ng IBP. Ako naman po ay abogado na natanggalan ng lisensya. Pero hindi naman po ibig sabihin kung natanggalan ako ng lisensya ay nawala na yung talino ko pagdating sa batas. Sa akin na po pakiusap, sir. Mali po kayo, sir. Kilalanin niyo po na mali kayo na pwede karaka-raka ipapatupad ang warrant of arrest ng ICC. Yan naman sasabi ko. Mamaya papaliwanag kung bakit dito. Kayo naman po, din Mel Santa Maria. Mali din po kayo. Graduate po kayo ng UP College of Law. Naging din kayo ng Far Eastern University College of Law. Mali din po kayo para sabihin na pwedeng ipatupad ang warrant of arrest ng ICC. Let us set it clear. Dito tayo, all right, sabihin natin may karapatan ang ICC magpalabas ng magproseso ng kaso. Ang tanong na lang yan, iyang tawag dyan ni Justice, maganda pa nga si Justice Marvic Leonin, Ilocano na Cordillerian o may pagkaigurot, pero ang talino niya hindi mo matatawaran. Siya mismo nagsabi, iba yung substantive law, iba yung procedural law. Sa substantive law, andyan yung 3 krimen na kinikilala ng Pilipinas. Ano ba yung 3 krimen na sa 4 na krimen na pinapatupad ng ICC ay 3 lamang ang kinikilala ng Republic Act 9851. Pinasa po ang Republic Act 9851 ng 2009, hindi pa tayo kasapi ng ICC. Pero ang batas ng ICC, which is Rome Statute, ay ginawa po yan noong July 17, 1993. Naging final yan. Pero naging kasapi lamang ang Pilipinas nitong nag-join ito noong August na pinirmahan ni Noynoy Aquino. At inendorso ng 2/3 ng mga senador. Sila ni Bongbong kasama si Bong BBM dyan. Kasama si Miriam Santiago dyan. Sila po bumuto na sasali ang Pilipinas sa ICC. Kaya November 1, 2011, nagsimula na po ang kapangyarihan ng ICC sa Pilipinas. So kung gano'n, nagkasapi na tayo, obligado po tayo na sumunod kung ano na sa loob ng Rome Statute. But then, unfortunately, ni-research ko po, wala pong publication sa ating official gazette o sa newspaper of general circulation, hindi pa na-i-publish ang Rome Statute sa atin. Kaya, sa ngayon nagsasalita ako, mga panyeros-panyeras, mga sirs, mga justices na nakikinig sa akin, alam ko meron. Kasama na si Justice Densing. Hindi po natin pwedeng ipatupad ang Rome Statute sa Pilipinas sapagkat ni minsan hindi pa ito na-publish sa ating official gazette. Alam naman natin sa doctrinal case ng Tañada versus Tovera na walang anumang batas na naipasa sa Kongreso ang magiging batas kung hindi pa ito na ipalimbag o na-ipublish sa ating sariling dyaryo kasama na ang official gazette. So nevertheless, assuming na na-publish, ang pagsunod natin sa Rome Statute buong buo nagsimula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So pag sinabi ko sa pagsunod, hindi lamang po sa pagpapatupad ng krimen, kundi
pati proseso, sundin natin. Kasama sa proseso dyan, ano ang mga batayan, paano magpalabas ng warrant of arrest. Ang batayan nila reasonable basis lang. Hindi kagaya sa atin na probable cause na napakataas. Pero nevertheless, sundin natin yun. Kasi pumirma na ang Pilipinas sa pamamagitan ni President Noynoy at pumabor na rin ang 2/3 number of senators natin, kasama si BBM, kasama si Miriam Santiago, na pumayag na magiging kasapi ang Pilipinas ng ICC. So, kasama na rin dyan ang pagpatupad kung paano ipapatupad ang mandamiento de arresto. Nakautos sa Section 59 o Article 59 ng Rome Statute na kapag ipapatupad ang warrant of arrest ng ICC, ay dapat kung sino mang bansa ang umaresto, ay idaan sa korte ng bansang umaresto. Nakalagay dyan sa Article 59. Yun, lahat yun sundin natin. Pero sa ngayon na hindi na tayo na member, ay wala na tayong obligasyon maliban na lamang sa pagsasabi na ini-entertain namin batas din sa Pilipinas yung crime against humanity. But then, hindi kasama sa pagsusunod natin kung ano ang proseso o procedure, kung paano ipatupad ang warrant of arrest. At kailangan mayroong proseso na maayos sapagkat ang nagpapalabas ng warrant of arrest ay nandun sa Den Haag, napakalayo. Hindi natin kilala kung anong pirma ng mga original. Pagdating dito, dalating din si Trillanes, si Pakita. Tingnan mo, kopya na yan. Pirma ba yan ng mga totoong judge? O gawang rekto lang yan? Alam mo naman sa high-tech tayo ngayon, kahit sino pwedeng gumawa ng dokumento. So, yan po ang mga proseso na tinitingnan natin. Kaya, napakaganda po ng argumento ng abogado ni Bato. Kaya gusto kong nais kong na bigyan ng pagpugay ito si Attorney Torion na magandang argumento nila. Batiin ko na si Attorney Israelito Torion. I-congratulate ko siya. Yan. Binati ko lang siya, binessage ko lang siya. Okay. So yun na, binati ko na si Attorney Torion. So ngayon, ipapakita ko naman dito, ipapabasa ko sa inyo yung reply nila ni Attorney Torion. Basahin natin sabay-sabay. Maganda po pagkasalansan. Ito po. Nabasa niyo ba yan? Yan po yung argumento nila na Attorney Torion. Reply, okay? Ang ganda sa preparatory statement pa lang, makikita mo na ang summary ng kanilang argumento. At maganda pagka-argumento nila. Kaya pinapalakpakan ko si Attorney Torion. So, ito po ating basahin. Accountability for grave crimes is a legitimate state interest. But the gravity of the accusation is not a substitute for jurisdiction or statutory authority or judicial process. Ang ibig po sabihin sa Tagalog, accountability, yung prinsipyo na dapat managot ka sa mga grabing krimen
ay lehitimo na interes ng mga estado, kahit sinong estado. Kahit Pilipinas o kahit hindi Pilipinas. Pero, yung pagkagrabe ba o hindi ng inaakusa na krimen, ay hindi po yan dahilan na kung wala ka ng jurisdiction sa ilalim ng batas na nakasulat, ay gagamitin mong isang dahilan para sabihin mo, may karapatan ako parusahan yan. Napakagrabe ng krimen na ginawa. At hindi po rin yan, yung grabe ng krimen, hindi po rin yan sinatawag na pamalit o substitute sa proseso na dapat kung anong proseso ng patupad mo. Total, grabing kriminal naman ito eh. Hindi po yan sinabi nito. So sinabi pa nito sa English, respondents, ibig sabihin respondents, sila ni BBM, mga Pilipinas, Government of the Philippines, cannot rely on argumentum ad misericordiam. Hindi sila pwedeng sumandal sa argumento na nagmamakaawa, misericordiam. Moral urgency, o dahil ito ay emergency or urgent, or committee, ibig sabihin friendship with the foreign forces or foreign policy discretion or the narrative of political opponents na dahil po kalaban sa politiko ay pwede nang arestuhin. Yan po ang sinasabi dito. Next, if the respondent's theory is accepted, kung ganun ang teorya ng mga gobyerno natin ay dahil matindi crime against humanity, dahil nasa ibang bakod ng politika si Bato, ay ano na lang ang mangyari ngayon sa tinatag nating Bill of Rights. Yung Bill of Rights po ng Pilipinas ay napapaloob po sa Article 3 ng ating Constitution. Yan po ay Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yan po ang Bill of Rights. Applicable po sa lahat ng mamamayan, ano man ang tribo mo, mapaigurot ka man, Ilocano ka man, Pangasininsi ka man, Kapampangan ka man, Tagalog ka man, Bicolano ka man, o Bisaya ka man, o klase ng Bisaya ng Ilonggo, Bisayang Waray, Bisayang Cebuano, o ikaw ay Muslim tribesmen, kagaya ng Maranao, Maguindanao, Tausug, ay kahit ano pong tribo mo, isa lang ang tingin sa atin ng ating batas. You are a human being. Tao po kayo. At kung tao po kayo, may karapatan na pinakabataas na karapatang pantao, Bill of Rights, ay nagsasabi sa Tagalog, walang sinumang tao, Pilipino man o hindi, basta nandito sa Pilipinas, na papatayin, aristuhin, at tanggalan ng kayamanan ng walang proseso sa batas. Dapat may proseso. Dapat may batas. So ngayon, merong dumating halimbawa, i-apply natin ito ngayon sa ICC warrant. May dumating na ICC warrant. Kasunod ba dyan? Wala nang proseso? Arestuhin na lang kahit sino? Hindi po yan tapat sa ating Bill of Rights. Pag susundin natin. Ibig sabihin, meron na po tayong gobyerno sa kasalukuyan na binabaliwala ang karapatang pantao. Nang dahil lamang sa katotohanan ng buhay, galit sila kay Bato dahil kasama sa ni Duterte sa kanyang pamumulitika. Yan naman ang totoo dyan. Gusto ninyo matanggalan si Sara ng karapatang tumakbo, at wala kayong, alam nyo, wala kayong kapanapanalo kung tamang eleksyon, ay gusto nyo tanggalin sa impeachment. At hindi nyo matatanggal sa impeachment kung hindi nyo titirahin si Bato. Ganun lang po ang gusto nyo mangyari. Kaya po, patuloy natin basahin ang argumento ni Atty. Torion at ng kasama niya na nag-abogado kay Bato. Sabi nila dito, constitutional rights are not suspended by expediency. Hindi mo maaaring sasabihin, i-postpone mo muna yung constitutional right dahil importante ngayon arestuhin si Bato. At kung saan ang kalayaan ng isang tao ay
ating tinitingnan. Hindi dapat na matulog na lamang ang Supreme Court natin. Dahil lamang sa tinitingnan niyo, maganda naman ang hangarin para arestuin si Bato. Hindi po yan dahilan ang hangarin para ibaliwala na lamang natin ang proseso kung paano mag-aresto ng tao sa Pilipinas. Ito po ay nabanggit din sa kaso na desisyon ng Supreme Court. Ang kasong ito po ay Trillanes Deport versus Medial Dia, kung saan sinabi ng Supreme Court, no intention, no matter how lofty, warrants a violation of fundamental freedoms and of cornerstone public policies that help our system of justice alive. In these consolidated cases, the Supreme Court upholds the Constitution and reaffirms that no one is, not even the President, is above the law. Ganun pong argumento nila. Sinabi ito na Supreme Court, yung argumento na yan, kinopya lamang nila. Sinabi po yan ng Supreme Court sa kaso, sa decision nito, sa kasong Trillanes Deport versus Medial Dia. Sinabi pa ng mga abogado ni Bato, that principle controls this case. Yung prinsipyo na kailangan ang kalayaan ng bawat isa ay kilalanin. Ang kanyang pagkatao ay dapat kilalanin. Sino man siya. Kahit na kumontra pa ang ehekutibo na pinangungunuhan ni BBM. Hindi pwede sila mag-aresto ng karakaraka, magbilanggo, at mag-surrender ng kahit sinong Pilipino na walang authority galing sa Philippine Court. Yan ang argumento. Kailangan may Philippine Court. At ito naman ba ay alinsunod sa utos ng ating Bill of Rights sa Section 2 na nagsasabi, walang anumang warrant of arrest ang maipapalabas maliban na lamang kung ito ay sinugo ng personal ng ating judge. Pagkatapos niya makikita na mayroon palang probable cause. Ganun lamang po. So, ibig sabihin, ang gusto mangyari ng Solicitor General ay isasantabi na lang, baliwalain na lang ang Bill of Rights. Baliwalain na lang ang Section 1 at Section 2 ng Article 3. Kaya, paulit-ulit na lang ito, laging binabanggit ng abogado ni Bato, itong argumento na linya klase-klase ng iba-ibang klase at pagsasalita kung paano ay ipinapamukha sa mata ng mga ng OSG. Ito po nating bisitahin kung ano mga sinabi ng Solicitor General. Laban yun sa argumento ng mga abogado ni Bato. Sabi ng OSG o Office of the Solicitor General, na mali daw yung argumento ni Bato na kailangan dumaan ng korte. At mali din yung lahat ng argumento niya na may kinalaman dyan sa kanyang petition na isusumite sa Supreme Court. Sinabi ng OSG na yung ehekutibo na si pinangungunuhan ni BBM ay pwedeng ipatupad ang ICC warrant of arrest without the corresponding warrant of arrest galing sa ating korte. Dahil sinabi daw nila ito ay hindi naman magagamit itong extradition rule. Ano ba yung extradition rule? Para maintindihan ninyo. Ang extradition rules po kasi, yan na nakalagay po yan sa extradition treaty. So, sa extradition treaty na pinalabas ng Supreme Court ay
kailangan kung may warrant of arrest galing sa ibang bansa, kagaya ni Kibuloy, may warrant of arrest galing sa United States of America, kailangan ibibigay ito sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at ang DP naman ibigay sa Department of Justice natin. At mula sa Department of Justice natin, bibigay sa Office of the Solicitor General. At ang Solicitor General natin ay gagawa ng petition na ipahuli sa sarili nating korte ang sinuman, kagaya kay Kibuloy. Si Kibuloy at isusuko doon sa United States government para doon siya lilitisin kung saan siya ay may kaso. Kagaya po kay Kibuloy, mayroon po siyang kaso sa California District Court. Humingi ng po ng request ang United States government na kung maaari i-extradite si Kibuloy sa kanila. So dahil dyan, gumawa sa proseso at nagsampa sa Regional Trial Court ng Manila ang Solicitor General natin at nire-request na dalhin si Kibuloy doon sa Amerika. So ngayon, dahil sa warrant of arrest na sinabas ng United States of America laban kay Kibuloy, ay dumaan pa sa Korte ng Pilipinas. Kung ganon, ang warrant of arrest pa ng ICC, ano ang kaibahan sa sitwasyon ng tao na arestuhin? Nang dahil naman kay Bato ay ICC ang warrant, hindi California. At ng kay Kibuloy naman, California District Court ang may warrant. Ano ang pagkakaiba sa dalawa? Na bakit? Pag si Kibuloy idadaan sa korte, at kung si Bato ay hindi idadaan sa korte. At the same time, ladies and gentlemen, ang trabaho po ng Korte ng Pilipinas kapag idinaan mo yung warrant of arrest galing sa labas ng bansa, ay wala nang may ibang gagawin ang korte natin. Siguraduhin lamang, number one, authentic o genuine ang warrant of arrest. Number two, ng warrant of arrest ay Yes, sir. apo ko, si Bertinito. Ng warrant of arrest ay hindi gawang rekto. Na ang warrant of arrest ay nagtutukoy sa tao at alamin kung sino ang tao na nakalista sa warrant of arrest. Kung si Bato ba to? O sinong kinuha nyo? Si Bato ba yan? O baka magkapangalan lang? Ganon po ang kailanganin sa warrant of arrest na hindi pwede karaka-raka i-implement at ipadala dun sa dinig kagaya ng ginawa kay Duterte. Kaya, sa ginawa na kay Duterte, nalabag na nila in the minimum ang tinatawag na procedural due process. Proseso sa pag-aresto. Nilabag nila. Kaya napakaganda ng argumento ni Attorney Torion. Tapos sabi naman ng tingnan naman natin iba pang argumento ng mga Solicitor General. Hinanap ko yung argumento ng Solicitor General. Ang isa sa pinasihan ng Solicitor General na katwiran para hindi na kailanganin ng warrant of arrest ay, sabi nila, total meron namang batas na Republic Act 9851 na nagsasabi na pwedeng isuko. Okay? Siguro maganda, ipakita ko rito ang RA 9851 para maintindihan natin, sabay-sabay natin basahin. Ito po ang sinabi ng RA 9851. Para masiguro kayo, ito RA 9851. Nakita niyo itong kwan?
Naka-highlight, Republic Act 9851. Dako tayo sa Section 17. Una, bago sa mag-Section 17, sa Section 15 muna tayo. Sa Section 15, nakalagay po dyan, applicability of international law and other laws. Nakalista po dyan kung ano ang batas na international law na pwede magamit itong Republic Act 9851. Nakalagay po. Section 15, applicability of international law. Number 1, 1948 Genocide Convention. Hindi yan ICC ha. Number 2, 1949 Geneva Conventions, Protocol 1 to 4. At saka yung 1977 Additional Protocols 1 and 2. At saka yung 2005 na Additional Protocol 3. Okay. Tapos 1954 The Hague Convention for Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Sandali lang ha. Ayusin ko muna yung aking apo. Dahil babalik ako sandali. Ang dami. Ang dami tayo. Daming books. Daming books. This is dami poops, guys. Dami ako pupo, guys. Dami. Dami ako pupo. No signal. No signal. No. There is a signal. Okay? Pasensya na kayo ang apo ko. Nag-poop sa CR. So anyway, nililista ko rito kung ano ang international law na pwede pagkagamitan nitong Republic Act 9851. So dito na tayo sa number 4, 1989 Convention of the Rights of the Child and its year 2000 optional protocol on the involvement of children in armed conflict. Tapos number 5, the rules and principles of customary international law. Number 6, the judicial decisions of international courts and tribunals. Number 7, ay relevant and applicable international human rights instruments. So, number 8, other relevant international treaties and conventions ratified or acceded to by the Republic of the Philippines. Dito papasok ang others kung meron, ibig sabihin in the future. Kasi year 2009 ito ginawa. So, wala pa, hindi pa nakapirma. Yes. At hindi pa kasap. I want to print. You want to print? Yes. Later, huh? Okay. So, in other words, sa ating pinapakita na batas dito po, ay hindi kasama ang ICC. So, bakit kayo mamimilit ng ICC kasama? Di ba? Ganun na po kasimple yan. Ngayon, titingnan natin kasi meron tayong tinatawag na generally accepted principles sa Section 2, Article 2 ng ating Constitution. Ako nagsasabi dito, lahat na mga prinsipyo na accepted all over the world ay para na ring batas sa Pilipinas. Ang eksaktong pagkasalita niyan ay the state renounces war as an instrument of national policy. Hindi natin ginagalang ang gera. And adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. So, maaring may lalagay na lamang ang crime against humanity as one of the generally accepted principles. Pero, the acceptance ay hanggang limitado lamang hanggang sa pagkilala na krimen din siya sa ating bansa. Nang ibig sabihin na kahit wala pa itong Republic Act 9851, ay krimen na po sa Pilipinas ang tinatag na crime against humanity. So ngayon, kung tinatanggap natin ang krimen, basahin natin uli kung may nakalagay ba rito na kasama na i-adapt sa Pilipinas ang proseso kung paano ipapatupad ang krimen na yan.
Yan. Naka-highlight, yan po ang Section 17. Nagtutukoy sa una kung sino ang napapailalim sa kapangyarihan ng Regional Trial Court ay sa mga krimen na mga sakop dito, kagaya ng crime against humanity, ay sinasabi kung ang akusado ay Pilipino. Number 2, kung ang akusado ay andito sa Pilipinas. Number 3, kung ang akusado ay ang biktima niya ay mga Pilipino. Ngayon, sa ngalan ng katarungan, in the interest of justice, ang Pilipinas ay pwedeng huwag na magsagawa ng investigasyon ito at huwag na magsampa ng kaso sa korte. Kung may iba pang korte, international tribunal, ay nagsasagawa na ng investigasyon, kagaya sa ICC, nagsagawa ng investigasyon. So, ang pwedeng gawin ng Pilipinas, instead, ang Philippine Authority ay isurrender kung sino man ang suspect at saka akusado. Pag tinawag mo suspect o akusado, ibig pong sabihin, may kaso na po na sinampa ang Pilipinas laban sa kung sino man ang suspect o akusado. Tanong, may kaso na bang nasampa kay Duterte bago siya inaresto? Sagot, wala. Kay Bato, may kaso na ba sinampa Pilipinas laban kay Bato? Sagot, wala. So kung wala, hindi mo siya matawag na suspect, hindi mo rin matawag siya na accused. Matawag mo ng isang tao na accused kung siya ay nasampahan na ng kaso sa korte natin. Ngayon dito, kung isuko mo man, kailangan pursuant to applicable laws, extradition laws, at saka treaties. Ibig sabihin, dahil hindi naman nag-uri kung treaty o extradition law ang gagamitin, ibig sabihin, kahit extradition treaty ay pwede mong gamitin sa punto de vista ng arrest, ng surrender. So, dyan po nabubuhay ang argumento ni Bato. So, nakita nyo na, yan po ang batas natin. Ladies and gentlemen, therefore, tama pong argumento ni Bato na dadaan muna kayo sa korte ng Pilipinas bago nyo sa arestuhin. Ganun lamang po yun. Wala namang hiningi si Bato na huwag siyang arestuhin. Sinasabi niya lang, bago nyo ko arestuhin, idaan nyo muna sa korte ng Pilipinas. Ganun lang kasimple. Ibig sabihin, nakikita nyo na rito na mali talaga yung argumento ng Solicitor General, na yan din ang argumento nila ni Mel Santamaria, ni Domingo Cayusa, na hindi na idaan sa korte. Malapit na po mag-desisyon ng Supreme Court yan. At pinupusta ko po na ang desisyon ng Supreme Court ay kami ang papaboran. Tama po kami. Hindi po karaka-raka na si Trillanes lang may bitbit ng warrant of arrest, arestuhin mo na. Ganun po yan kasimple. At ladies and gentlemen, ay hanggang dyan na lang tayo po. Maraming salamat po. Sino pang iba? Paki-like na lang po, sa dami ninyo, hindi ko kayo makayan basahin. May isang oras na pala tayo eh. Okay. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Mahaba na tayo, mahaba na tinahak natin.